Nawala yung caller natin. Pero kaya natin yan. Hello? Hello? Hello po. Yes, sino po sila? Ako po si Jocelyn. Jocelyn. Ayan. Jocelyn, nawala si Sherin. Anyway, taga saan ka? Josephine po, hindi Jocelyn. Ay, sorry, bingi lang. Oh. Josephine, ilang taong ka na? This coming August po, magda-22. Okay. So, 22 ka na. Apo. Sa August, taga saan ka? Gitnang Bayan, San Mateo, Rizal po. Nasa Rizal ka ngayon. Opo. Ano ba yung first 3 digits ng Rizal? 939, di ba? Ay, hindi. Hindi. Ano? 836. 836. Anyway, ba't ka napatawag? Gusto ko lang po i-share yung problema ko. Gusto mong i-share yung problema mo? Opo. Ganon. Sige. Mag-share mo lang yan, ha? Habang kinukumpuni ni Ceylon Ching at saka ni Caporoy yung aming dito, ha? Nagliliyabi ni tubo sila ngayon sa harap ko, eh. Dali, kwento. Kasi po, Papa Jeff, iniwan po kasi ako ng asawa ko. Iniwan ka ng asawa mo? Opo. Baka naman nagpunta lang sa kabilang baryo yan. Yun, di ko po alam kasi po bigla na lang po siya nawala. Kinuha ng duwende, ganon. Hindi rin. Hindi ko po alam. Nagdadrive po kasi siya ng Papa Jack ng taxi. Na taxi? Opo. Kailan pa siya? Baka na-traffic lang yan. Gano'ng katagal nang wala? 6 months na po. Ang haba naman traffic nito. Saan nagpunta to? Ganon! Opo, ang problema pa po, Papa Jack, may anak na po kami. Hindi problema yung anak. Anak yan, eh. Diba? Mahirap po magpalaki na walang kasama. Yun lang. Gaano katagal na kayong hindi nagkikita? Ano po, 3 weeks po ako nung nanganak bago po siya nawala. So, bali 6 months na po ngayon. 6 months na. Opo. Alright. Wala ka ng balita sa kanya. Ayun po, may narinig po akong balita sa kapitbahay namin na nakita niya daw po yung asawa ko na may kasamang babae. Ayun, masakit po, Papa Jack. Saan daw nakita? Sa sa MRT daw po nakasakay. Kasama na daw po yung babae. Ganon. So walang kahit anong komunikasyon sa inyong mag-ina? Wala na po. Sa loob ng 6 na buwan? Wala ba siyang cellphone? Ganon? Wala na po, Papa Jack. Wala. Ganon. Sige. Gano'n kalaki na yung anak mo? 6 months na po siya ngayon. Paano mo siya binubuhay, yung anak? Tinutulungan po ako ng ate ko. Ate mo. Anong pangalan ng lalaking ito? Elver Minyable po. Ano po? Elver Minyable. Elvern. Elver. Opo. Ano po yung apelyido? Minyable. Minyable. Opo. Alright, Elver Minyable. Opo. Taga saan talaga si Elver Minyable? Probinsya po nila Masbate. Masbate. Alright. Opo. Nung makilala mo si Elver, nasaan siya sa Maynila? Anong lugar siya nakatira? Nagkakilala po kasi kami noon. Nasa kantin po ako nagtatrabaho. Siya kumakain doon. Opo. Diskartihan ka niya. Ganun na po. Tapos binibigyan mo lagi ng libreng sabaw. Opo. Ha? Opo. Yun na eh. Ang sabaw-sabaw mo kasi eh. Alright, ganito na, Joseph, na totoo niyan, konti lang ang pwede ko maitulong sa'yo. Ba? Siguro pinaka na yung matulungan kita manawagan, di ba, kung sakasakaling nasaan man siya. Yung huling araw na umalis siya ng bahay ninyo, ano paalam niya? Mamamasada lang? Hindi po. Ang sabi po sa akin, kung kaya ko daw po buhay yung anak ko na wala siya. Tapos... So nagparamdam siya nga alis talaga siya? Yun po, ang dami niya po sinabi nung bago po siya nawala noon eh. Nung araw na lumabas siya ng bahay, anong paalam niya sa pupunta? Yun po, sabi niya daw, binigyan po kasi ako na ng pera ng 500. Tapos po, ang sabi po niya sa akin, huwag ko daw po muna gastusin hanggang hindi pa daw po siya dumating ng tanghali. Hindi ko po ginastos yung pera, pero nung
Ang umabot na po ng hapon, di pa siya dumating. Ginastos ko na po siya. Kasi sabi niya, baka kulangin daw siya sa may boundary. Kukunin niya daw po ng umaga. Umabot na po ng hapon, di pa siya umuwi. Kaya ginastos na po namin. Pinambili mo ng... Yun po, pampers na anak ko sa Siyempre, tatay. hindi naman pwedeng hindi mo unahin yun. Anak mo yan di ba? Opo. Kailangan niyang dumede kasi siyempre, bata yan. Tapos po, Papa Jack, nung hapon na po yun, pumunta na po yung kapitbahay namin dun sa may... Dun po kasi kami nakatira sa Fairlane. Dati po nangupahan kami sa may... sa... Saan? Sa Concepcion po, Tamana. Okay. Ayun, nasabi po ng kapitbahay namin, tumawag daw po doon yung operator nila sa kanya. Na nakita daw po yung taxi doon, nakagaray po sa Sumulong Highway po, na wala daw po yung driver. Tapos yung plate number nga po, ayun ang dinadrive ng asawa ko. Teka lang, bigla ko nag-alala. Opo. So, pwede palang hindi siya umalis lang. Huwag naman sana, di ba? Sana umalis na lang siya kaysa may nangyari sa kanya. Yun nga po, Papa Jack. So, tinawagan mo ba yung garahe ng taxi na ito? Opo, inanap po namin yun isang linggo. Asan na po yung taxing minamaneho niya? Na-recover na? Opo, na-recover na po yun. Ngayon po, pinapadrive na po nila sa iban. Ibig sabihin natagpuan yung taxi ng asawa mo, hindi? Opo. Ay, Diyos Ginoo. Dapat police report ito. Bigla po kasi kinuha ng operator nila doon sa Sumulong Highway na hindi pa po na-imbestigahan yung taxi. Ay, yung operator, nananawagan kami sa'yo, di ba? Dapat, di Hindi ba? pa po kami tinutulungan, Papa Jack, na hanapin. Kasi siyempre, di ba, sa inyo nakalista ito, empleyado nyo ito. Driver. Tapos kinasuhan na po nila agad yung asawa ko na inabandon daw po yung taxi na yun. Nasaan na yung asawa mo ngayon? Mga Papa Jack, hindi ko po alam. May kilala ka bang kamag-anak po niya, ganon? Alam ko po yung tinitirahan ng tatay, ng magulang niya po dito sa Manila. Napuntahan mo na. Opo, galit po yun sa akin. Ayaw po nila nun sa akin. Hindi, kailangan magtanong, di ba? Ang pinag-usapan dito, kaligtasan at kapakanan ng lalaki. Parang wala po silang pakialam. Siguro Hindi. po alam nila yung nangyari. Hindi na nila sinasabi sa akin. Nagpunta ka doon nung hinahanap mo yung asawa mo. Opo. Anong sabi Kaya sa'yo? pa nga po ako na sa mga kasama niya sa trabaho. Eh. Ano sabi sa'yo? Nasaan daw yung asawa mo? Hindi rin daw po nila alam. Hmm? Hindi daw po nila alam. Hindi daw po pumunta doon sa kanila. Ayun. Diba kasi para... Siguro naman pag ang lalaki ka niya, naalis ng bahay o iiwanan niya mag-ina niya, kahit pa paano magpaparamdam yan, di ba? Bigla maglalaho. Inabandon yung taxi, nasan na siya? Yun Diba? nga po, Papa Jack, na-blatter na po namin lahat sa mga polis dun sa po, sa buong Marikina po. Hmm. Ayun, wala naman po kaming balita. Tapos nagpascal na rin po kami ng picture niya. Alright, ganito Josephine, siguro ang pinaka maitutulong ko na lang sa'yo, manawagan kung sino pwede nakakita sa kanya. Diba? Ayun naman nating manghula kung nasaan siya. Yun nga po. Sino ba nakakita sa'yo nakasakay siya ng LRT? MRT ba yan? Yung kapitbahay po namin, tapos yung nakita... Po? Sure ba siya na nakita talaga siya? Opo, kamukha daw po talaga ng asawa ko. Tapos may isang kapitbahay pa po namin na nakita niya daw po doon sa bayan sa Marikina. Nagdadrive din po siya daw na ngayon ng taxi. Taxi din? Opo. Hala. Kung nakita daw po niya yun, dali daw po siya pumasok sa taxi niya tapos umalis. Okay. Ganito, Josephine, kasi hindi natin masigurado kung may pinanggagalingan totoo yung mga nakita, di ba? Opo. So siguro manawagan na lang tayo. Elver, ano ulit? Elver Minyable po. Nakikiusap, Sana lang, siya. Sana lang may kasama na lang iba kaysa may nangyari. Di ba? Papa Jack. Tapos... Kasi kawawa yung bata, di ba? Wala nang... Po? Sige. Dapat po, Papa Jack, bago man lang siya nawala sa amin, sinabi man lang niya yung totoo, hindi yung maasa kami kung ano nangyari sa kanya. Papa Jack, Ayun, natural yun. Mahal mo yan, di ba?
Lalong-lalo pa may obligasyon sa inyo yan. Sige, manawagan ka sa kanya. Ano tawagan niyo nung kayo pa? Be po. Dali. Be, Alver, dali. Galit ako sa kanya, Papa Jack. Sabihin mo sa kanya. Kung nasan ka man, puntahan mo naman kami. Alam mo naman yung bahay ng ate ko, diba? Usapin mo naman ako kung anong problema mo. Sige lang, ate. Let it out. At kung may asawa ka ng bago ngayon ulit, okay lang sa amin. Basta, usapin mo ako kung anong problema sa akin na bigla mo kami iniwan. Natanggapin ko naman Kailangan mo lang ng paliwanag, di ba? Opo, hindi kasi po ako makapag-move on. Hanggat hindi niya sinasabi sa akin kung anong totoong dahilan ba't siya umalis. Go ahead. Ngayon, Papa Jack, may April 15 po kasi uwi na po kami ng probinsya namin. Bakit? Hindi mo na kaya sa Maynila? Opo, doon, pinapauwi na po ako ng ate ko. Okay na rin po para makalimutan ko na rin siya. Hindi mangyayari yan, ate. Masanay kang wala siya. Sa tabi mo, mangyayari yan. Pero yung makalimutan siya, hindi mangyayari yan. Sige lang. Yun lang po, Papa Jack. Papa Jack, Oh, pabati po pala. hindi pwedeng bumati. Papa Jack naman. No greetings, no requests, no bad words. Yan ang ating patakaran. Off-air pala sinabi ko na sa iyo yan, ha? Alright, balikan ko lang yung problema mo. Okay? Opo. Alright, ganito. Josephine, Opo. unang-una, hindi ko alam kung ano nga sabihin ko sa iyo kasi hindi natin sigurado kung nasaan yung asawa mo. Opo. Diba? Kung tatanungin mo, mas magandang sumama siya sa iba kaysa may nangyari sa kanya. Diba? Kung Pero saka- masakit pa rin, Papa Jack, kasi nasama mo na may iba na siya. Kung sakali mo meron siyang kasamang iba, di ba sana maging lalaki siya na sabihin sa yung ayaw na niya. At saka, Ganun pa Papa man, Jack, kung ayaw ka na niya maging asawa, sana lang pangatawaran niya yung obligasyon na meron siya sa iyo, yung anak ninyo. Okay? Saka may asawa na rin po siya sa una dati. Baka po doon siya bumalik. Yun lang po ang naisip ko. Yun lang, sana lang, nasa iba na lang siya kaysa may nangyari sa kanya. Mas matatanggap mo naman yan, di ba? Kasi ang inaalala ko dito, yung anak mo, kung nandun lang siya sa iba, kahit nag-ano ka kagalit, di ba? Meron pa rin pagkakataon na magtagpo yung mag-ama. Hindi mo na siguro ngayon, but in the near future. Di ba? Opo. Sige na. Baka may gusto ko pa sabihin sa kanya. Kapag umuwi ka ng province, saan kanya pwede matagpuan? Paano ka makakontak? Huwag na po, Papa Jack, kasi galit na rin po yung mga magulang ko sa Ate, hindi mo pwedeng gawin yan. Alam ko galit ka. Paano yung anak mo? Kaya ko naman po palakihin. Hindi yun ang tanong dito, di ba? Opo. O yung pagiging tatay niya. Alam ko nakakapikon, di ba? After all, di ba parang, teka lang, bakit papakita pa yung bata sa kanya? Iniwan niya eh. Pero siyempre siya pa rin tatay niya kahit anong gawin natin. Gaano ka mang kagalit. Masakit po yun sa akin, Papa Jack. Nung pinanganak ko po yung anak ko, sabi po sa akin, nung nakita niya yung itsura, kamukha ko po kasi yung anak ko, sabi niya, hindi niya daw po anak. Sabi ko, kasi nung anak ko yun, ikaw lang naman kasama ko. Oo nga. Sige na lang. Alam mo, Josephine, Opo. wala akong gano'ng maitulong sa'yo kasi hindi natin sure kung nasaan siya. Sana lang, magparamdam sa'yo yan. Kung may nangyayari sa kanya, magparamdam pa rin. Diba? Kung nasa iba lang siya, diba? Papakita naman siya. Magsabi siya na doon na siya, diba? Opo. Tsaka, Para hindi pa, baka kasi dumating yung pagkakataon, nagbumall ka, masaya ka na, makasalubong mo siya. Diba? Ha, multo ka ba? Pangit, diba? Pangit lang, diba? Okay? opo. Salamat sa pagtawag. Salamat din po. Ayan. Uy, mga lalaki dyan, ha? Kung iiwanan niyo yung mga girls na yan, meron kayong karelasyon, bigyan na kayo ng paliwanag, di ba?
Para ba dumating yung pagkakataon nag-iiyak na sila, alam nila kung bakit sila nag-iiyak.